dear beloved, Boss Mike Cervera. Oo, eto na, pasok natin. Pasok! Sabi ho! Oo, nako, wag na muna yan. Oh, yan, mga kababayan ha. Sabi ho! Oo, ni Pebbles Talakera. Eto, pakinggan ninyo. Basahin nyo. Civil War is coming! Eka, nako, grabe. Matindi to ha. Eto ha, mga kababayan ko. Alam nyo si Meme Pebbles, ulitin ko lang sa mga hindi pa napapakinggan yung mga sinasabi ko. Ano, Shab, ha? Alicia, oh. Eto yun, mga kababayan ko. Si Meme Pebbles, kaya yan, pinabalik, kasi alam nila si Meme Pebbles. Maraming alam. Alam nyo ho yun? Maraming alam si Meme Pebbles. Kaya ngayon, kung inyong mapapansin, marami hong mga naisiwalat si Meme Pebbles na ikinagalit ng mga ilang mga politiko. At ngayon, mga kababayan ko, ay mukhang siniseryoso na ho si Meme Pebbles sapagkat sabi niya, mga kababayan ko, meron daw ho, meron daw hong nagpaplano na siya ay gurgurin. Grabe, mga kababayan. I miss you too, Alicia Duran. Oo. At nandito na rin si TPL3. Oo. TPL3 ha, malapit na yun ha. Basta tatawag ako. Oo, di ba? Naku, grabe mga kababayan ko. So eto na. Eto na. Kaya nga ho si Meme Pebbles, wala ho sa ating bansa eh. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Iran ngayon eh. Oo, nasa Iran. No. Kasi nga ho, maraming nasagasaan. Mukhang pinagdududahan na si Meme Pebbles ay napakaraming isiniwalat sa kampo ni Pangulong Bongbong. Diba? Oh, kaya ho, eto na. Mukhang natatrabaho na ho. Sabi pa rito, mga kababayan, Civil War is coming. God save the Philippines. Eka, grabe. So ano ba ito? Hahawak na ba yung mga DDS? Itong mga kakaprangot, kakaprangot na mga DDS na lilimampo ang pinakamarami. Kasama pa anino niyan? Huwag kayo sumali sa rally. Kita nyo mga kababayan ko ha? Huwag kayo sumali sa rally! Ano? TPL? Ano sabi? Kaya pala kahit wala react si Pebbles sa mes. Nako, sasabihin ko. Oo, sasabihin ko. Oo, ha? Sabihin ko sa kanya yan. Huwag kang mag-alala. Oo, sabihin ko, inahunting mo, ha? Oo, sabi rito, sa mga DDS, baka kayo madamay tulad ng mga pinag-rally nila nung nakaraan na ngayon ay mga nakakulong yung kabataan. Nako, wag naman sana, pang-arang-awa nyo na. Oo, ha? Labanan nyo ng lahat. Labanan nyo si Libayan, labanan nyo si Banatbay, ganon, ha? Wag lang ang gobyerno, tandaan nyo. Shoutout po sa inyong lahat, pasensya na ho kayo. Nandiyan naman si Pink May, nandiyan naman si BMB Joby Gali, si Alicia Duran, at saka si Dimple Smirnov, Aquarius Bueno, bahala na muna kayo sa kanila, pakibati-bati naman Dali na ha, bati-batiin nyo lang mga kababayan, oo. Kasi nagtitipid ako sa boses para mamayang gabi, meron pa tayong balita mamaya, eto na, it's just me, thank you ha. Oo, syempre, alangan naman naharap ako sa yung pangit ako. Diba? Kailangan gwapong-gwapo. Oo. Sabi pa rito mga kababayan, eto, matindi ho ito. Balak nila, ipategi bambam. Naku, grabe, ipapategi bambam si Pangulo. Balak nila ipapatay ang presidente. Eka, mga kababayan ko, Diyos ko. Tindi. Matindi yung plano nila mga kababayan. Ano ho tawag doon? Desperado na sila.
maaari din Papa B. Ano? Maaari din Papa B na nalaman na nila, nalaman na nila, Evangeline Cabelosa at Rowena, Delia Manciano, Lordy, mukhang susunod na't bubususiin na ho ang lahat ng mga kawalangyaan, pagnanakaw, at pambababoy ng nakarang administrasyon ni Digonyo. Marami ho silang kakabitin dito. Gets nyo? Nauna na po kasi Leonora Brown. Ito ngang si Bongo daw ay talagang pinagpipilitan, hindi naman ako eka yung mastermind. Unahin nyo yung mastermind bago yung sumunod lang. Ganun, ganun ba yon, Gerald? Di ba? Oh, ganun ba yon? Unahin yung mastermind bago yung sumunod lang. So, ibig sabihin, sumunod ka pa rin, kasali ka pa rin. Oh, di ba? So, ngayon, mga kababayan ko, hindi na dapat pagpakhan kung merong pagbabanta sa buhay ni Manong Bongbong. Sapagkat uulitin ko, ang kalaban ay desperado. Sipin nyo, maraming ipakukulong dito. Sabi nga ho, sabi ni Secretary Dizon, lahat makukulong. May mga makukulong. At non-bailable. Ibig sabihin, parang Napoles ang datingan. Diba? Oh, kaya nga, di ba Leonora Brown, ano? Ayaw pa kasi nilang umamin, kahit tanong nyo kay Meme Pebbles, alam niya. Eto na mga kababayan ko, di ba? Grabe ang mga pasabog ni Meme Pebbles. Oo. Sa Birahan PH at TikTok niya. Oo. Talagang matindi, talak-talakera. Yun na nga. Kita niyo mga kababayan ko, no? Inimbita pa na ako dun eh. Inimbita pa ako, di ba? Inimbita pa ako sa Birahan. Oo. Sa susunod mga kababayan ko, gagawa tayo ng channel. Kasama natin Toro. Oo. Okay ba yon? Pwede na. Kasama natin Toro. Isa sa Toro Pam. Huhugot tayo ng kakampi sa mga influencer na yan. Oo. Membro ng Toro Pam, hihilahin ko yan. Siyempre mga kababayan, alam ko naman na magkakaedad tayo na nila Dr. Alec Guerrero, di ba? Ngayon dahil magkakaedad tayo, Dr. Alec, isasama na natin yung ibang membro ng Toro Pam. Alam niyo ba yon? Yung Toro family. Sila Tony Poller. Gagamitin na natin kasi, gamitin na natin lahat ng mga resources natin. Yung mga idol ng mga apo nyo, anak ninyo, gagamitin ko na rito. Sa social media, mga kababayan ko, para naman nang sama-sama na kayo. Buong pamilya nanonood kayo. Mula kay lola, kay ate, kay kuya, kay nanay, kay tatay, kay uncle, at sa kulasisi niya. Kasama yung apo nyo, anak nyo, pamangkin nyo. Sama-sama buong pamilya. Sa channel ni Boss Mike, lahat kompletos recados na. Toro family, Mike Cervera, pag nagsama-sama, nako mga kababayan ko, humanda ka na, empoy. Diba? Diba? Grabe sila. Mga kababayan, pinagbabalakan, Pinagbabalakan, Lahat na, di ba? Yan, Dory Parker, RR Gem. Eto na mga kababayan ko. So ngayon, i-connecta natin sa isang tinalakay natin nung isang araw. Ito po yan, Roque. Pasok, Roque. Roque, pasok. Pasok, Roque. Saya ng araw po, Adon. Ito mga kababayan. Unawaing maigi sa mga lahat ng hindi ko na siya shoutout ho sa inyong lahat. Tipid-tipid lang si Boss Mike sa boses niya. Dahil ho mga kababayan, alam nyo na,
So ngayon, eto. I-connecta natin itong sinasabi ni Roque. Roque, yari ka. Mga kababayan, siya mga bagong dating dyan. Oo, magdadalawang 2,000 na tayo. Baka naman paabutin nyo kahit mga 2,100 lang. Wag na. Hirit pa tayo. Kahit 2,001. Okay na ako ron, ha? Oo. Ito na, mga kababayan ko. Si Roque, mga kababayan, umaapila. Meron po siyang sinasabi rito na tila ba, mga kababayan, may planong pagpatay kay Pangulo talaga eh. Di ba? Roque, pasok. In Oktubre, People Power 3. Papalayasin na po natin lahat ng korap sa DPWH, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Galit na po ang taong bayan at pinararamdam na ngayon ang galit ng taong bayan. Kita nyo, sabi ko sa inyo, yung kanilang press release, galit na daw ang taong bayan. Pero lilima lang. Galit na daw ang taong bayan, mga kababayan. Tinodo na nila ang panawagan. Gumamit na ng mga panutya. Gumamit na ng may wigalet. Gumamit na ng sinto-sintong congressman. Mga kababayan ko. Gumamit pa ng isang matandang, sabi nila mga kababayan babaero. Yung iba tawag epal. Bakit to mga kababayan, wala pa rin nangyayari, todo na yung panawagan nila. Bakit 50 lang yung sumali? Tama? Bakit 50 lang yung sumali? Tapos sasabihin ni Roque, galit na po ang taong bayan, na 50, dagdagan mo. Huwag mong isasama yung mga matitino. Kung sinasabi mo na galit na ang taong bayan, dagdagan mo ng numero nyo. Ilan ba ang numero nyo? 50. O di, galit na po ang taong bayan na 50. Ganon. Mali, di ba? Mali yung sinasabi. Para bang lahat na nilalahat kasama tayo hindi naman tayo kasi kasali sa kanila. Kung ano man po yung pinaglalaban nila mga kababayan, kanila yan hindi kasali ang mga matitinong tao Sabi ni Sondrox, 50 plus. Roque. Di ba? Ito na. Pakinggan yung maigito. Maririnig nyo na rito. Kung talagang may plano ba talaga, tapos ikukonekta natin yung nakuhang impormasyon ni Meme Pebbles natin, mga kababayan. Naku, yari na. Susuporta talaga to Sa Luneta, sa EDSA, sa Gate 4 ng Aguinaldo, lahat po ang mga Pilipino, lumabas na po kayo. Pinaglalaban na po natin ang ating kinabukasan. Nako. Wala na po mangyayari sa Pilipinas kung patuloy ang sistema ng korupsyon na pumuno ni Marcos Jr. Kita nyo? Isang baluslos at ng mga congressman at senatong na mga walang silbi. Kita nyo mga kababayan ko? Sabi rito, kasi hindi daw nakarating yung mga vloggers nila galing Mindanao. Kasi hindi daw pinadalhan sila ng pamasahe ni Manong Sabit. Si Manong Sabit naman kasi, todo mo na, ubusin mo na yung kayamanan mo. Hindi naman madadala yan Hindi mo madadala yan, Manong. Maniwala ka. Oo. Itodo mo na rito. Diba? Ito na. Grabe to talaga si Roque. Yan na. Magnakaw na magnakaw. Magalit na po tayo. Magnakaw na magnakaw, di ba gawain nila yan? Ngayon nga mga kababayan ay pumupunta na sa usapin ng administrasyon ni Pangulong Duterte nila. Si Digong na nakakulong yung matanda. Nako mga kababayan ko, yari na talaga. Eto na nga ho, mga kababayan, nauuna na si Bongo. Kaya ngayon si Bongo, kabadong-kabado, mga kababayan ko. Alam niyo po ba, sa sobrang kaba niya, tumibok ng husto yung puso niya. Sa sobrang lakas ng pagtibok ng puso niya, mga kababayan, abay, nalaglag yung mic nung media. Umabot po, mga kababayan, sa mic ng media, nalaglag talaga Tuloy.
Dahil pag tayo hindi pa nagalit, naku po, wala Ako. pong pagbabago sa ating lipunan. Oh, kita nyo, kapag ka daw hindi pa tayo nagalit, wala hong mangyayari sa lipunan natin. Ganyan ho yung mga press release nila. Sa taong bayan, pagka daw hindi pa raw nagalit, ano bang klaseng galit ang gusto mo? Liwanagin mo nga, liwanagin natin yan. Liwanagin natin yung mga kababayan. Ano bang galit? Yung ibig sabihin ni Roque. Ibig sabihin, magwala. Tulad ng mga galit ng mga nasa social media ng mga kakampi nila, ng mga DDS, magdala daw ng gulo at, tadtarin si Pangulong Bongbong. Grabe. Kala mo talaga. Kayang-kaya na eh. Di ba? Sige tuloy. At talagang kawawang-kawawa na po ang ating mga kabataan. Yung mga nandyan na po sa rally sa Luneta, yung mga nandyan sa rally sa Menjola, nako, maraming salamat po sa inyong kabayanihan. Manindigan po tayo paglaban natin ng karapatan. Kita nyo, ang tawag niya mga kababayan sa mga nag-rally, sa may Luneta, sa may EDSA, sa Liwasan, mga bayani sila. Di bayani rin pala yung mga nambu kay Chavit Singson, nangbu kay Philip Salvador, nangbu doon sa mga tinawag na epal na kung sino-sino. Bayani yon. Mga dilawan, pinklawan yun na. So, ibig mong ibang sabihin, yung mga sumigaw ng ikulong si Sara, bayani rin yun. Panagutin si Sara, bayani rin yun. Di ba? So, inaangkin mo silang lahat. Tama na po, sobra na po. Labas na po tayo sa lansangan. Tama na po yung ating pa-video-video, pa-Facebook. Kailangan po, nandun na tayo sa lansangan at ipakita natin na sama-sama nating lakas. Paano mo idadalin sa lansangan yung mga video-video? Pa-Facebook? Mga hindi totoong tao yun. Yun mga trolls. Yun ay mga likha ng mga ibang mga kakampi nyo na kunyari marami kayo sa social media. Pero ang totoo mga kababayan, lilima lang sila. Karamihan ng nakikita nyo na nagko-comment, nakalock ang profile, para bang ginagawa pang susi ang mga loyalista. Dahil ang mga profile nila nakalock. Ano yun? Susi ba tayo? Tayo magbubukas ng profile nila. Di ba? Tapos mga kababayan, makikita nyo yung comment nila, mga kababayan, Aba, antindi. Halos pare-parehas. Di ba? Tapos mga kababayan, pag tinignan nyo kung ilan yung friend nila, minsan tatatlo, dadalwa. Yan ba yung sinasabi ni Roque na kailangang lumabas, wag lang gumawa ng video at wag lang nasa Facebook? Putik na yan mga kababayan. Pwede ba? Kung ganyan rin lang naman, yung mga taga-suporta nyo, abay itaon nyo ng November 1. Di ba? Boss Mike, bakit itataon ng November 1? Yung mga taga-suporta neto, hindi mo alam kung anino o kaluluwa eh. Ano ba talaga yung mga taga-suporta ni Digong ng mga Duterte? Ano ba kayo? Kaluluwa o anino? Di ba? Kung kaluluwa at anino, baka madami. Oy, Roque, taon mo. November 1, mag-rally kayo. Baka siguro mas maraming tao. Kaysa sa mga September 21 tsaka October 12. Total naman may 1 pa rin yun, Mahilig kayo sa 1 at 2, pinagbabaliktad nyo yung petsa, eto, gamitin mo lang yung November 1, at least may 1 pa rin. Ghost din yata, Di ba? Jelly Robles, ghost din yata, mga multo yung mga taga-suporta ng mga to eh. Mag-rally kayo sa November 1. Tandaan nyo, mas marami kayo niyan. Biruin ninyo, karamihan ng mga tao, abay nasa lansangan,
Tapos sasabihin nyo, dami talaga naming mga DDS. Ang panawagan ho ng mga DDS, mayroon po silang rally. Gaganapin sa bawat, eto ha, buong bansa ang panawagan nila. Rally para pabagsakin si Manong Bongbong. Hindi na ho magra-rally sa Luneta, Liwasan at EDSA. Gaganapin ang pambansang rally ng Pilipinas sa November 1. Gagamitin ang Kamposanto ng inyong bayan. Yun, ipanawagan nyo. Mag-rally kayo sa November 1 sa Kamposanto. Ewan ko na lang kapag ka ba hindi pa masabi na talagang pang-ginis yan. Biruin mo mga kababayan ko, yung rally nila pang-ginis yan. Diba? Hindi na gagamitin. EDSA Shrine, People Power Monument, Liwasang Bonifacio, Luneta Grandstand, hindi na yan. Hindi magkakasya. Paano magkakasya? Ang dami-dami. Kaya dahil November 1 naman, gamitin nyo na yung Kamposanto nyo. Doon kayo mag-rally kasama yung mga multo at anino na mga taga-suporta nyo. Tama, no? Grabe, no? Panawagan. Oy, sana mapanood ng admin natin ito. DDS, may bagong panawagan. Ito title, ha? DDS, may panawagan. Buong bansa. National rally ng mga DDS. Kailan at saan? National rally. Magkita-kita po kayo sa November 1. Ang location kung saan gaganapin, hindi na kayo lalayo. Gaganapin ang rally ng mga DDS sa Kamposanto. Kamposanto ng mga bayan, barangay nyo. Diba? Ayan ha. Pinromote ko na. Baka naman magalit pa kayo. Sige na. At disgusto sa mga kurakot sa lipunan. Kinakailangan isuka na po yung sistema ng korupsyon dahil wala po mangyayari sa ating mga kababayan kung talagang lahat ng pondo ng bayan linalamo ng mga buwaya. Kaya lahat po tayo ngayon dapat lumabas na sa lansangan. Hindi na po tayo po pwede magmiron. Hindi na po tayo... Nako! Kita nyo, hindi yan Meron pa ho na mas matindi dyan, mga kababayan ko. May mas matindi pa ho nga, sinasabi yan, si Roque, mga kababayan, para ho pabagsakin si Manong Bongbong, mga kababayan Nasaan na yon? Boss Mike, pakihanap nga. Ito, hinahanap ko na ito na. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, medyo fresh siya, mga kababayan ko, ha? Pakinggan nyo ang pambansang pugante. Ang pambansang pugante ng Pilipinas, wala na hong iba kung hindi si Akla. Well, alam niyo po, napag-usapan na natin ng minsan na talagang tanging paraan para mapauwi si Tatay Digong ay mawala bilang presidente ang Marcos Jr. At ang pamamaraan para mapatalsik sa pwesto ang Marcos Jr. Sangayon sa salagang batas, kung siya mismo ay magre-resign, kung siya ay masisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power. Hindi nagtagumpay yun, mga kababayan. At hindi rin malabo rin na mamatay si Pangulo sa sakit o malubhang karamdaman. Si Pangulo, mga kababayan, lapat na lapat ang katawan niyan. Na kumakain ng masustansya, mga gulay, pakbet, ang paborito niyan, parang ako. At mga kababayan, nag-e-ersisyo tuwing umaga, na bumubuhat ng barbell, tumatalon, tumatakbo, naglalakad. Kita nyo? Eto mga kababayan ko, wala hong practice ito. Kita nyo naman ang tiyan neto, napakalaki. Kaya Roque, kung pag-uusapan yung mabilis mamatay, mauuna ka riyan.
Basta wag nyo siyang papatayin, wag nyo pag-iisipin na masama. Ha? Wag nyo pagbabalakan, nakitlin ang buhay niya. Di ba? Mga kababayan ko? Oh. Di ba? Hindi talaga mamamatay. Matagal pa si Manong. Si Manong, aabutin pa yan na parang si Enrile. Oo. Parang magiging immortal eh. Di ba? Oo, yung bang mga kababayan, tignan nyo, si Enrile, mga kababayan, 100 taon mahigit na eh. Minsan, maiinggit na lang kayo. Ha? Oh, maiinggit na lang kayo. Manong Johnny, mga kababayan. Abay, nandun pa rin eh. Kasama sa gabinete. 100 taon na, mga kababayan. Kita nyo naman. Oo. Bumubulong pa yan. Bumubulong pa kay Manong Bongbong ng ganire, oh. Sabi ni Chavit, oh, unahin mo si Digong. Oh. Tapos, oh, pag nauna si Digong, sunod mo na agad yung mga alipores niya. Isunod mo si Encino, Roque. Maingay yan eh. Oh, sunod mo na si Bato, si Bongo. 'Di ba? Ano? Kuyang Romel, ano? Nandiyan na si Kuyang Romel Orculio natin. Eto na. Siya kunin na ng Diyos o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling, no? Permanent disability, no? Opo. Well, siguro naman Opo. po alam nyo na sa mga pangyayari na binasura ng ICC, Okay. ang interim release ni Tatay Digong, Oh, talaga naman ipatid mo. Padala ko rin yung pera mo. ang pamamaraan sige. lang para mapauwi na si Tatay Digong Sige, at ang sige. pamamaraan lang para matapos na ang problema ng korupsyon sa Pilipinas ay talagang sa pagtatanggal kay Marcos Jr. bilang isang presidente. Kita nyo, mga kababayan ko? O, dito nawala ako kasi may tumawag, mga kababayan. Mukhang may maghahatid na naman ng pera. Biruin nyo, mga kababayan ko, habang nagla-live tayo, sinasahuran nila ako. Ganon, mga kababayan, matindi talaga. Yung boses ko pa lang, mga kababayan, binabayaran. Ganon, ha? Kaya mga kababayan, yung mga nagsasabi dyan, na si Mike Cervera, bayaran, baka nagkakamali kayo, baliktarin nyo yan, baliktarin nyo yan. Baka pwede nyo sabihin na mukhang si Mike Cervera nagbabayad talaga. Di ba, Tony Bueno? Nandito na, mga kababayan. Gwapong-gwapo, walang kakupas-kupas. Mga kababayan, nakita ko na sa personal yan. Karotarian ko pa yan. Walang iba. Welcome, Attorney Rene Bueno. Kinukumbulsyon na si Akla kung ano na sinasabi. Alam nyo, mga kababayan, minsan, yung mga malibang kay Attorney Empoy, alam nyo, mga kababayan, etong mga ibang abogadong vlogger, matindi ang sense of humor eh. Ang nagpauso ng Attorney Empoy, eto eh. Si Attorney Bueno, mga kababayan, ang lupit nito. Biruin mo yun, Attorney, naisip mo pa? Oo, tuloy ako, na-curious ako, sino yung Attorney Empoy? Nung makita ko, mga kababayan, lumabas yung mukha ni Libayan. Aba, kamukha nga. Oy, Attorney Bueno, alam mo ba na naghahapit na si Attorney Empoy? Kasi ang dami na ho niya na nilaban ng debate, wala pang panalo. Baka ho, iniisip niya sa inyo, sa pamamagitan ninyo, Attorney, makabawi, ano? Mukhang hapit to na sa isang debate man lang, manalo na siya eh. Grabe, mga kababayan, ang dami ng sinalihang debate. Wala stick, hindi manalo-nalo. Parang try ng try. Parang yung aking kapitbahay, Attorney Nuevo, bakit ka mo? Halos makabuo na ng isang barangay sa kakatry. Hindi pa nakakalalaking anak eh. Malamang ganun din ang isip ni Attorney Empoy, ano? Try lang ng try.
baka sa dulo manalo rin tayo. Oy, maawa ka na. Oo, hindi kayo match nun. Ito naman, oy, Empoy, maniwala ka sa akin. Abay, dadagdagan mo na naman yung talo mo pagka eto pinilit mo. Sabi ko sa iyo, ang kunin mong kadibate, ha? Maniwala ka sa akin. Si Banat Bay na lang. Oo. O kaya naman, yung isang kasama nila, yung binanggit ko, si Leon Javier. Sigurado na panalo mo dun. Pero kapag natalo ka pa, ewan ko na lang, baka ikahiya ka na. Oo, baka ikahiya ka na. Ultimo si Magalong. Di ba? Oo, sigurado yan. Ikakahiya ka ni Magalong pag natalo ka pa ni Leon Javier. Diba? Ay, attorney, thank you thank you po. Kita-kita tayo soon. Kita tayo. Siyempre, pangmalakasan tayo. Kaya dapat sa Shangri-La Hotel tayo magkikita. May kikwento ko sa inyo. Nagkita kami ni Attorney Bueno. Siyempre, pangmalakasan kami. Hindi naman kami taong kanal, di ba? Ay, baka may ma-open joke lang yan. Para sa mga DDS. Di ba? Di naman kami taong kanal ni Attorney Bueno. Siyempre pa sa pangmalakasan. Saan, Boss Mike? Di doon sa Shangri-La Hotel. Doon kami nagkita, mga kababayan. Alam nyo ba? Si Barsaga dapat kadibate niyan. Nako! Oo nga pala, no? Attorney, si Libayan, baka mahirapan. Ano tawag sa kanila kapag sila nagdebate? Tawag labanan ng bangs. Isang brush up at isang pababa. Ay, nako. Anyways, kita-kita po tayo. Attorney, kita tayo soon. Sama natin si Kuya Romel. Dito po talaga itong pinaplano na to eh. Sisisante ng taong bayan sa pamamagitan ng isang people power o siya ay kunin na ng Diyos o di naman kaya ibigyan siya ng sakit na hindi na gagaling. No? Kita nyo, sama ng mga ugali. Kulang na lang mga kababayan. Manalangin kay Lucifer eh. Di ba? Kulang na lang mga kababayan, manalangin ito sa Lucifer. Kahit alin po dyan, kahit alin po dyan, Eka. Kahit alin po dyan, Panginoong Liar. wag yung Lucifer. Kahit alin po dyan, Panginoong Liar, ibigay mo na yan. Bigyan mo ng karamdaman o kunin mo na yan. O kaya, ay Panginoong Liar, ipuin mo ang mga puso ng mga Pilipino. Yung mga Pilipino, sarado na mga puso, binigay na kay Pangulo. Ang mga nahihipo, mga kababayan, yung mga uto-uto, di ba? Yung mga uto-uto, ano nangyari? May 50. May 50 nahipo. Si Panginoong Liar nila. Kaya po yung mga nagpunta kasama ni Kiko Barsaga na maaaring sasabihin ni Ka-Empoy bakit yan ang ipapadebate nyo? Kampi ko yan eh. Kailangan daw yung talagang loyalista eh. Diba? Hindi sila talo. Hindi sila talo ni Empoy. Yan, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike